Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Ang sabi ng salita ng Diyos, naparito daw ang ating Panginoong Hesus, hindi para husgahan ng mundo, kundi para sa pamamagitan niya, tayo'y maligtas. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, may pag-asa ka pa. Amen. Ngayon, kasama ngayon ng sinabi ng salita ng Diyos, ang sabi rin ng salita ng Diyos, kung sino man daw yung na kay Kristo. Kasi ang word na ginamit sa Bible is, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapag na kay Kristo, binago. Nabago. In short, bago. Tingnan mo yung katabi mo. Bagong ligo. Bagong hilamos. May pagbabago. Okay? Ngayon. Ginagarantiyahan ng salita ng Diyos at sinasabi niya, if the Son set us free, you are free indeed. Tagalogin natin yon. Ang sabi niya, kung ikaw nga ay pinalaya, malaya ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Ano bang tamang tanong dyan? Gusto mo bang lumaya? Ganon? Ano ka preso? Kaya ang na kay Kristo, ginagarantiyahan ng Biblia na malaya. Malayang magpuri, magpasalamat, at sumamba. Amen. Anyayahan kong bawat isa. Taas mo yung kamay mo. May kalayaan ka, amen? And this time, sa pagtaas mo ng kamay, ituon mo ang puso mo sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, narito ako ngayon upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa kabanalan mo. Dinako mo ko dito. Salamat po, Panginoon, dahil pinalaya mo ko. Binigyan mo pa ako ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Panginoon, at sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tunay na mga anak ng Diyos, may kalayaan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pinalaya ka ng Panginoon. Amen!
Diyos ay aking naranasan. Isa pa, malaya. Malaya, 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 malaya. Amen. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako ay pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi na ng lubusan. Panggalingan ng Diyos ay aking naranasan. Lahat ng mga pinalaya ng Panginoon, malayang sumigaw. Hallelujah! Malayang sumayaw, malayang lumutang, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumipad. Hallelujah! Malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Amen! Yung mga nakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon, palapag natin ating mga kamay. Hallelujah! Napakasarap sa presensya ng Diyos. Ay sarap-sarap na rin sa iyo, Panginoon. Ang mga pagpapala, lubos-lubos, minsan ang aming kaaway. Pilit natin na ang ganda at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na talumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Amen! Misa pa, o kay sarap-sarap, o kay sarap-sarap parin sa iyong Panginoon. Ang mga pagpapala, lubos-lubos, minsan nagkaaway. Pilit na patay ang damdamin at sa ating pagtutulog, ako'y lubos na magtagumpay. Hallelujah! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto mo kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging umaw sa'yo. Ang mga anak ng Diyos, umababad. Hallelujah! Sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa. Usap pa! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang isa na laging
uhaw sa'yo. Nakatingin ang Diyos sa ating mga puso na laging uhaw, na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Tingin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! 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 Kaya nga mahalaga sa pagpupuri sa Panginoon, marunong kang bumabad sa Kanyang presensya. Ikaw ba naman magtatampisaw ka sa tubig ayaw mo bumabad? Tignan mo nga yung katabi mo. Ano yun? Wisik lang? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, okay na ba sa'yo wisik lang? Di ba gusto mo bumababad ka? Tama? Ang kailangan lang ay babad Sa presensya mo, babad sa iyong Amen. salita. Babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Sama! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. minsan pa. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na Sa laging ulit uhaw na sa'yo. ang kailangan. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw sa'yo. Na laging uhaw. Laging uhaw. Taas sa ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Oh, pinupuri ka namin, Panginoon. Amen! Isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Kaya kahit anong paghahadlang ng kalaban, yung mga marunong bumabad sa Diyos, yan, yung mga nagmamahal sa Kanya, yan ang sikreto ng mga pinalaya ng Panginoon. Tayo lumapit sa Kanyang harapan. Sabihin mo, Panginoon, Ikaw lang, wala nang iba. Ang tunay na tinitibok ng aming mga puso. Wala kang katulad, Walang kaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin ang
Sama-sama natin itaas sa ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Sa paglipas ng panahon, Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, itaas, ihahayag ang ngalan mo, itatanya ang pagsamba, aming pagsamba, ihalay, Panginoon, ikaw lang, itataas, Tanging ang Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya ngayon din ang lumalabas sa aming labi, ang pagmamahal natin sa Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, sa iyo ko lang, sa iyo lang, Panginoon. Isa pa, ito'y aming nais. Nais ko ika'y maranasan, ibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang itong pupurihin, walang hanggang
Hallelujah! Hallelujah! Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Salamat po, Panginoon. At dahil yan ang tinitibok ng ating puso, ang Diyos man tumutugon sa bawat puso ng kanyang mga anak. Sabi ng salita ng Diyos, ang lumalapit sa akin, ako man ay lalapit. Ang lumalayo, lalayo din ng Diyos. Kaya huwag tayong lumayo, lalo tayong lumapit. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Amen? Kasi kapag ganyan yung tibok ng puso mo, hindi lalayo ang Diyos. Kadalasan, meron tayong mga ganong notion. Sabi natin, parang wala ang Diyos. Sabi ko, ang Diyos hindi nawawala. Ikaw yung nagwawala. Kaya gagawin mo, lalapit ka lagi. Mananatili ka doon sa presence ng Lord. Kasi doon mo siya masusumpungan. Amen? Sa huling pagkakataon, ha? Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Amen? Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang Amen. Sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Manatili ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, purihin ang Diyos na buhay. Amen. Amen! Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ako'y nagagalak dahil nandito ka ngayon. Kamayan po natin ating mga kapatid sa Panginoon. Ang puso ko'y masaya. Ang puso ko'y masaya kapag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya kapag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainin ang pagmasdan ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya kapag kasama ko kayo. Aking sa Diyos ay umiibig. Minsan pa, Ang puso ko'y masaya kapag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y
Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of 1 John, chapter 1, verses 5 to 10. I'll be reading in the New King James Version. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Verse 5, "This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we do not have sinned, we make him a liar, and his word is not in us." God bless his word for today. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Again, we're celebrating the month of January. We remember your goodness in the things that we have to do to give glory and honor into your name. Today, let your word express your love, express the truth, and express your grace. Thank you for allowing us to look at the other side of your goodness and not working on the other side. Thank you, Father, for the Holy Spirit that remind us how good and faithful you are. We ask all of these things in Jesus' name. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Palakpakan po natin. You be seated. Today, this last Sunday of January, kaka-last Sunday lang natin ng 2024. Isang taon na pala, ang bilis na, no? So, January, next week would be February. Now, I would like to share with you the 3 misconceptions of men. How does it goes and how does it look? Now, yung 1 John chapter 1 verse 5 to 10, parang self-explanatory na siya eh. Napakalinaw, hindi na kailangan ipaliwanag, uulitin ko na lang. Now, this message which we have heard from him, that God is light, and in him there is no darkness. Ang pagsunod talaga sa Panginoon ay desisyon. Even from the beginning, that the greatest part of recognizing God is a decisions. It was the decision that created an avenue of following Christ. Sabi ng iba, "Pastor, nag-aaral ka ba ng Bible?" Sabi ko, hindi pa rin ako tumitigil. Kayo ba? Tumigil na? Kasi may narinig ako na alam na raw niya lahat yung Bible eh. Nabasa na rin niya. Kaya tumigil na siya. Since I am a Bible student, I never stop. I read the Bible, I meditate. As much as possible, I have my own time of studying His Word. Now, let me give you a good introduction. Can a man have fellowship with God and still walk in sin? Of course not. Pwede daw ba, ang tanong,
pwede daw ba na ang isang tao na naniniwala sa Diyos, nagsasabing siya ay Christians, nagsasabi na siya ay nagtitiwala sa Diyos, and at the same time, lumalakad sa mali? Parang andaling sagutin, ano? Of course not. We cannot even call God as our God, our Father, if we are not His kind. Hindi tayo kauri ng Diyos. Kaya nga tayo tinatawag na anak tayo sapagkat tayo kauri ng Diyos. We become Christ-like. The reason why you obtain your sonship. Other than that, the Word of God will always explain to us that if we do not do that, then we're deceiving ourselves. Some of us may ask a simple question. A very simple. Nung kayo ba ay nakatanggap kay Kristo, may nabago? Kung wala, you deceive yourself. Sapagkat ang nakatanggap kay Kristo ay may nabago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things becomes new. May nabago? Meron. Dalawa kasi ang uri ng faith that I would always like to discuss with. There are two kinds of faith. You write it down. Very simple. One is a professing faith. You just profess. Sabi ka lang ng sabi, Christian ako, naniniwala ako sa Diyos, nagpipilit din naman ako sa Diyos. Hindi kayo maliligtas kahit na anong gawin mo. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi lamang naniniwala sa Diyos. Marami sa atin ang naniniwala, even recognize God as God. They go to church. They do some good things. But I can guarantee you they will not go to heaven. Because the Bible never told us just to profess. Magsabi lang. Maniwala lang. And the other side of Christian, ano yung Kristiyanong naliligtas? Yun yung Christian na yung paniniwala niya, pinapractice niya. Because if you do not practice what you believe, 1 John chapter 1 tell us, if we say that we have not sinned, we even make him a liar. In his word will never be in us. My friend, we've been working in ministry at these last days. Mapapansin nyo yung pastor nyo, nagsisikap pa rin kahit na medyo mahina yung paa. Hindi naman dahilan yung paa Amen? Basta't nakakapagsalita pa, pwede pa. Amen? Oo. Basta't nakakatakbo pa, pwede pa rin. Ang usapan namin ni Lord, hanggat may hininga, pwede. So habang nakakahinga, pwede pa rin. Glory to God. Last Thursday, we went to have a meeting with the pastors in Bundok Peninsula in Quezon. So we're having 4 districts. District 1, 2, 3, and 4. Napakalaki nung Quezon, napakalaki.
So we have a series of meetings, and the mission of UCF is not just internally, but also we engage in external mission, outreach. Ang sabi ko sa kanila, hindi namin kayang harapin kayong lahat. Ang kaya lang namin harapin ay mga 50 simbahan lang. Amen? Sabi ko, we're still praying kung maabot namin yung more than 50. We'll be sending our team, the UCF Group of Ministry, in his endeavor to help those people in medical, dental, and bringing seminars para matrain yung mga tao nila. Sabi nila, Pastor, ba't sa church natin hindi kayo mag-train na mag-train? Kako, hindi. Kasi ang tinitrain lang natin yung gusto. Amen? Amen? And those people will come to me, most of the time, especially last year, pupunta yung mga pastor sa Mount Tabor, just want to listen to my message. Gusto lang nilang makinig yung mga pastor na makinig lang. Sabi sa akin, Pastor, yung mga worker nyo, bakit ayaw bang makinig? Sabi ko, nakikinig naman. Paminsan-minsan. Yung pang mga pastor na gumagastos sa napakaraming pera, nagtatravel, yun ang nagtsatsaga sa akin, amen? Nagtsatsaga. Sabi ko, salamat sa Diyos, may nagtsatsaga. Praise the Lord. So we went there, and we're going to serve them, the people there, with medical, dental, outreach. And then, in the evening of the second day, we will bring them to fellowship. We will honor them and bless them. Sabi ko, magdadala tayo ng mga gitara, mga 50 gitara. Okay na yun, ano? Bibigyan natin yung bawat church. Tapos magdadala tayo ng sound system. Sound system. Parang speaker. Yan. Kasi kailangan daw nila sa outreach yan eh. So, 2 important equipment that is so important. Kasi sabi nila, pag pinagdala kayo ng keyboard, parang mag-aaral pa kami, matatagalan kami eh. Gitara na lang. Mas madali. Tapos naisip namin, kung magdadala pa tayo ng groceries at saka mga bigas, 1 linggo lang nila maalala yun eh. Pag naubos yun, wala na. Samantalang yung instrumento, tsaka yung mga sound system, magagamit nila. Amen? So, our team has decided just to do so. And on the evening of that program, we're going to bless them. We will recognize them. Kasi hindi na tayong pupunta doon sa bundok. Sila na eh. Ako, taga-tulak na lang tayo. Sila na yung taga-akyat. We just want to encourage them. We want just to bless them and support them. That the gospel of Jesus Christ that can save people on this last day will push through. Palakpakan natin ang Panginoon. And we are so blessed, and most especially, even some of them were encouraging us to build a church. Sabi ko, hindi namin kaya. Hindi namin kaya magtayo ng church. Sabi niya, Pastor, ang daming lupa rito. Saan mo gusto? Sabi ko, hindi kasi kami kumukuha ng lupa kung di namin matatayuan. Amen? Pero kung mayroong magtataas ng kamay ngayon, at sasabihin, Pastor, ako padala mo, tatanggapin ko na yung lupa. Ano? Sino meron? Sino tataas ang kamay? Who among you will say, ako yung padala mo, Pastor? Oh, left, right. Wala. What happened? Meron nagsabi sa akin, Pastor, bibigyan kita ng 10 hectares. Sabi ko, hindi ko matatanggap yan eh. Kailangan pag tinanggap namin, meron kami padadala. Kung wala kami padadala, ano namin yung lupa nyo?
Amen? Hindi naman ako subdivision developer eh. Amen? We're going to get that for one purpose. We want to spread the good news. Hallelujah. So makikita nyo yung intensity na gustong gawin ng Diyos. So I want you to look at it very carefully. And the most simple part of our life, ayoko na mag-focus dun sa iba eh, kasi ang tawag sa akin ng Panginoon ay hindi makipag-away. Amen? Hello? So yung mga bagay na pagbubuhatan ng away, hindi ko ministry yan. Sabi ko sa, teka muna, hindi ko ministry yan eh. Yung ibang issue na out of the message of the Lord is not my ministry. I will not. The only concentration that I would like to is what can give the person or the people the very message of God that in the last day, pwede silang makaharap sa Panginoon. Talapakan natin ang Diyos. Pakiano nga yung screen doon sa verse 1. Doon sa verse 1, di pakiatras lang. Sabi niya, this is the message which we have heard from Him and declared to you, says John, that God is light and in Him there is no darkness at all. And verse 6 is so important. It says, if we say that we have fellowship with Him, meaning God, and walk in darkness, we lie. Sabi niya. And we do not practice the truth. Yung writing ni John, napakasimple. Parang kahit na elementary, maintindihan yan eh. Right? Now, in verse 7, he said, if we walk in the light as He is in the light, then we have fellowship with God, or with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all. A while ago, I was sharing with you people who recognize God. Most of them will go to hell. Why? Kasi hindi kumpleto. Ang unang-unang sigaw ng Diyos, hindi naman makilala mo siya eh. Hindi naman tanggapin siya. Ang unang-unang sigaw ng Diyos, magsisi ka muna sa kasalanan mo. That's what John the Baptist says. Repent and be baptized. Repent and receive Jesus Christ who is coming. Paglabas ni Jesus, yun din ang sigaw ni Jesus, sabi niya, repent. For the kingdom of God is at hands. Nung inutusan niya yung mga apostle, yun din ang message eh. Sabi niya, repent. Kaya pagkilala natin sa Diyos ay parang kilala lang, kulang yung mensahe natin, dapat kumpleto. Hindi ka talaga mababago kasi hindi tayo nagsisisi. The only time that we could obtain the truth in our life if we begin to repent. Because if we repent, then the work of the Holy Spirit will be experienced. What do you call that? It is called regeneration. John chapter 3, verse 3. If we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, then we'll be born again. Meaning, we cannot do it, but the Holy Spirit, when it comes to your life, no, yung Espiritu ng Diyos, pag siya yung nanahan sa'yo, tulad sinabi ni Jesus sa John chapter 15, sabi niya, hindi ako pwedeng hindi umalis. I have to go. Because if I do not go, I cannot send the Holy Spirit. But if I go, I will send to you the Spirit. Anong gagawin ng Espiritu Santo? Buksan mo nga sa John chapter 15, please.
I want you to look at this very carefully so that we will not be deceived. These are so important that it created an avenue of great understanding of who we are in Christ. No, you go to chapter 15 of John. And explain it to verse 26. Ano yung sabi ng verse 26? Chapter 15 of verse 26, please. Yan. Sabi niya, but when the Comforter, meaning the Holy Spirit come, whom I will send. Who is talking? It's Jesus Christ. Whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Napansin ko, karamihan sa mga nauuwi sa kulto, yung mga maling turo. Nakita ko yung one single problem, most of them, is about Christology. They cannot differentiate between the Father and the Son and the Holy Spirit. Sabi ng iba, yung Father ba si Jesus? Sabi ko, hindi. Because they have different personality. Yung bang si Jesus, Holy Spirit? Hindi. Kasi meron din siyang sarili niyang personality. Pero si Father ba God? Oo. Si Jesus ba God? Oo rin. Yung Holy Spirit ba God? Opo. God sila. Pero yung Ama, hindi siya yung anak. At yung anak, hindi siya Holy Spirit. Yung Holy Spirit, hindi rin Ama. It was very properly explained. And because most of us are not interested in studying, most of the time we are deceived and misused by different interpretation. You cannot interpret the Bible. The Bible doesn't need us to interpret. Because the Bible has its own interpretation. So some of the people would try to interpret. No, you cannot. Because the Bible explains itself. Amen? So there are certain rules. Kung totoo si Jesus, siya ang Holy Spirit, ba't sinabi niya, hintay muna. Papadala ko sa inyo. Sino ang tagapagligtas natin? Ang Ama ba? Hindi. Sino ang tagapagligtas niyo? Holy Spirit? Hindi rin. So many are confused because they have problem with their Christology. Ginusto ng Ama na ang tanging tagapagligtas ay si Kristo. Amen? Amen? Saan yung mababasa? Acts chapter 4, verse 12, John chapter 14, verse 6, 2 Timothy. It's all there. Sabi niya, under heaven, there is one that can save you. His name is Jesus Christ. Hindi niya sinabi, His name is Holy Spirit. Hindi niya sinabi, His name is the Father. What is the role of the Father? The Father gave us the law. And the role of Jesus Christ is the Savior of the world. John chapter 3, verse 16. That for God so loved the world, it was God. He sent. Whom He sent? He sent Jesus Christ to be the Savior. That whosoever believe in Him, hindi naman sinabi, whosoever believe in me. Sabi niya, in Him. Who is Him? Jesus Christ.
Amen? Tinanong ko nga, nagbabasa ba kayo ng Bible? Opo. Naintindihan niyo po? Hindi po. Ba't di kayo mati ng Bible study? Hindi na, magbabasa na lang ako, matututo na ako. Hanggang kailan? At paano? And so these are very simple truth. But if we just follow the truth about the scriptures, you open John chapter 8, verse 31. Well, let me give you another before I go with my sermon. Amen? Kasi importante ito na pinapaalala sa akin ng Lord. Paki-open ngayon John chapter 8, verse 31. Basahin nyo ha. And then Jesus said to those Jews who believe, if you continue in my word, then, he said, he used the word then you are my disciple indeed. Kasi sino yung kinakausap niya? Ang kinakausap ni Jesus, yung mga Hudyo, na una, naniniwala sa Kanya. Kinakausap ba niya hindi naniniwala? Hindi. Yung mga hindi naniniwala, hindi niya kinakausap. Ang mensahe na ito ay para doon sa mga naniniwala. Pastor, ano bang tawag mo doon sa hindi naniniwala? Pag binuksan mo yung Bible, they were called reprobate. Maganda sa English yan, sa Tagalog, hindi magandang interpretation yan. When you're called reprobate by the Bible, then you're in trouble. There are two kinds of people in the Bible. One is the elect, and the other one is the reprobate. Kahit na anong ibanghelyong padala mo sa kanila, ayaw nila yan. Kahit na anong mensahe ng salita ng Diyos, hindi yan magbabago. Why? Because they are reprobate. Hindi importante sa kanilang ebanghelyo. Hindi importante sa kanilang salita ng Diyos. But, yung mga elect, importante sa kanila yan. They're dying to hear the truth. They're dying to listen to the truth. They're really working so hard just to know the truth. Why? Because they are elected. Many of us are universalists. Parang nagtutunog akong classroom, di ba? Many of us are universalists. Tinuturo natin lagi, hindi mabait ang Diyos. Pagdating ng oras, ililigtas ako. You're wrong. That's the reason why sinabi ng Bible, in the last days, many will call me Lord, Lord, sabi niya. Ano sabi ni Jesus? I do not know you. You doers of wrong. Hallelujah. So, ang kinakausap niya, yung mga naniniwala sa Kanya. And if you continue, yung mga naniniwala, if you continue in my word, 31 muna, huwag muna dali sa 32. Sige. No? Kinausap niya yung mga Hudyong naniniwala, sabi niya dito, and if you continue, there is a premise of the word if. Kung naniniwala ka na, yun ang first step mo. Tapos sabi niya, kung magpapatuloy ka sa aking salita, then, sabi niya, then you are my disciple indeed. Doon ka palang magiging tagasunod. Verse 32, and you shall know the truth. What happened to the truth? And the truth sets you free. May stage, meron, no? May stage. Oh. Isa-isang stage. So the Bible explained it very clearly. Then we will know the truth. And the truth shall set us free. Kaya ang ebanghelyo walang daya. Walang shortcut. Ang ebanghelyo, and through His historic journey of Jesus Christ, explain it very well. Glory to God. Amen? Hindi po pwedeng magkamali.
na-alarma ako last time because most of the churches that I heard, kasi once in a while nakikinig ako, pinapakinggan ko yung turo nila. Most of the churches right now are teaching the grace teaching. Sabi ko, okay, sige. Grace are the fundamental truth that brings people to Christ. 2 Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you've been saved, not of your works, it is a gift of God. Verse 9, so that you will not boast. Sabi nila, God loves you unconditionally. Sabi ko, talaga? Without condition? You have to explain it very carefully. So, nawala yung first stage ng repentance. Kaya ka nga nagre-repent eh. Yung mali, hindi mo nagagawin. Amen? Amen? Kung hindi mo babaguhin yung mali, paano ka makakapaglakad sa Panginoon? Sabi ng 1 John. If you are in the light, and God is in the light, and you're walking in the light, then you have fellowship. But if you don't, then you lie. The truth is not in you. Glory to God. Ano sabi ng susunod na verse? Sabi niya, sa verse 8, if we say that we have no sin, if we say that we have no sin, we make him a liar, and the word is not in us. Alam niyo bakit? Kasi once in a while meron tayong nagagawa minsan na mali eh. Hindi natin alam mali. O kaya, ang isang primary objectives niyon, yung alam mong tama, minsan hindi mo nagagawa eh. It is a sin of omission eh. Alam ba niyo yun, yung tama mong gawin, hindi mo ginawa, kasalanan din? Karamitan sa atin, ang alam lang natin, yung masama, hindi ko naman ginagawa. Pastor, wala naman akong inaargabyadong tao. Ganun, parang sa pakiramdam niya, wala daw siyang ginagawang masama. Kaya siguro naman, aakyat naman ako sa langit. Hinahanap ko yung verse na yun. Sabi ko, saan mababasa yun? Hindi naman may pakita sa akin. Nasa Bible ba yun? Hindi. Interpretation mo lang yun eh. Ang kaligtasan ng Diyos sa tao ay maliwanag. It is conditional. That's the reason why repentance is so important because it changed everything. Ibig ba sabihin, Pastor, pagka tayo'y Kristiyano na, anak na ng Diyos, hindi na tayo magkakamali? Nagkakamali pa rin tayo. Anong pagkakaiba namin sa mga hindi Kristiyano at saka Kristiyano? Yung Kristiyano, pag nagkamali at nalaman niyang mali, tumitigil. Amen? Hello? Pag nalaman niyang mali, tumitigil siya. Yung hindi Kristiyano, pag alam niyang mali, tuloy-tuloy lang, tawag doon sa mga taga-Quezon. Ika, sir, tuloy-tuloy. Kahit mali. Yun ang pagkakaiba. Pag anak ka ng Diyos, hindi, titigil ka. Teka muna, mali eh. Kailangan ayusin ko. Amen? So that's the big difference. Because the Holy Spirit will whisper into your ears. 3 things that the Holy Spirit will whisper into your ears. What is the 3? What is the work of the Holy Spirit? 3 things. 1, the Holy Spirit will convict you. That's the work of the Holy Spirit. Sasabihin niya sa iyo, anak, mali yan. Kaya minsan nakikipag-argumento ka, but deep inside your heart, alam mo, mali. Kaya lang mataas lang pride mo. Ayaw ka patalo. Amen? Sino yung ganon? Talaga? Walang ganon dito? Second, what is the work of the Holy Spirit? He illuminate the Word.
maiintindihan mo yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ka mawawala doon sa tamang wisyo na maintindihan mo siya. So He will convict you, He will illuminate the Word, and thirdly, He will inspire you. Kaya magpapatuloy ka kahit maraming nang aasar sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kahit asarin ka nila, tuloy-tuloy ka lang kay Lord. Amen? Yung iba kasi pag naasar, ayoko na nga. Yun talaga yung trabaho ni Satanas, asarin ka . So ngayon, alam mo na. Kasi yung Holy Spirit, i-remind, anak, huwag kang tumigil, hayaan mo lang sila, sasabihin sa'yo. Basta ikaw tuloy-tuloy ka rin. Marami akong problema, ayoko na nga, hindi na ako makaka-attend. Hindi po. You be strong. Because being strong, then later on, you'll find out that the work of the Holy Spirit been working with you. Hindi po totoo yung pag anak ka na ng Diyos, walang problema. Ano yung pagkakaiba? Pag anak ka na ng Diyos, tutulungan ka ng Espiritu Santo. Pag hindi ka anak ng Diyos, tutulungan ka ng mga demonyo. Amen? Ang demonyo tutulong sa'yo. Sabihin ng demonyo, sige pa. Gumanti ka. Magsalita ka ng masama. Amen? Minsan, yung iba sa inyo na pag malapit sa akin, sabi ko, wag. It's not true. Trials can come, even to the elect. But cheer up, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Amen? Huwag kayong panghihinaan ng loob. Huwag niyong pakinggan yung mga kuro-kuro ng tao, hindi naman magliligtas sa inyo yun . Ang pakinggan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos kasi yun ang magliligtas sa atin. Amen? Be strong. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, be strong. Let us be strong and continue to walk in the Lord. So that's how the work of the ministry works in us. Your work of love is not in vain. Your work of ministry will not also in vain. It will go on. Why? Because it is mandated by God. What is the three misconception? Yung maling akala. Misconception. May tawag dyan tamang hinala ba? May bagong language yan . May mga tamang hinala. He believed that he can have fellowship with God and at the same time walk in sin. Ang lumalapit sa Diyos, bagamat hindi tayo perpekto, may binabago ang Diyos linggo-linggo. Palakpakan natin ang Panginoon. Change something in our life. It doesn't go to worse. It goes to give glory to God. Number 2, he believed, ito mali he believed that man is not totally sinful and deprived, sabi niya. Hindi naman talaga kami sobrang makasalanan, siguro naman maliligtas naman kami. Ito yung madalas narinig ko Siguro naman, gumagawa naman ako ng tama, maliligtas naman ako. But the Bible doesn't tell us that you be saved with good works. But the Bible says us that you be saved through grace. It's not of your work. It's a gift from God. Until we know that, then, hanggat hindi natin naiintindihan at nauunawaan yan, ang buhay natin parang tsubibo, paikot-ikot lang. Hanggang sa mapagod ka. Sa bandang huli, pag pagod na natitiling ka lakas sa langit, sabi mo, oh Lord, daming pagod na yun, Oo. Huling-huli na, sana may oras pa. Sana may oras pa. Pagtingin mo sa taas, teka muna, last hour na to. Sasamantalayin. Kaya lagi ko sinasabi, yung mga senior dyan, magpakabait na kayo. Amen? Magpakabait na kayo. Ang daming taon na sinayang natin
Huwag na niyo sayangin yung natitira. Lumapit tayo sa Diyos. This time, let the Lord use us. Huwag na natin gamitin ng Panginoon. Matagal na yun eh. Ginagamit natin ng Panginoon. This time, magpagamit naman tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord, di ba? Amen? Oo. Unfair ka naman eh. Gusto mo, buong buhay mo, gagamitin mo ang Diyos. There are time for every season in life. So let us compile and make a between balance with the Word of God. Hindi naman tayo naliligtas dahil sa filosofiya natin eh. Naliligtas tayo dahil may sinasabi ang salita ng Diyos about salvation. Glory to God. Number 3. Ano yung pang isang mali? He believed that man can be righteous and sinless in his own. Paniniwala niya, sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, pwede siya maging matuwid. Pwede siya maging walang kasalanan. Kaya nagpipilit silang gumawa ng mabuti sa paniniwala, pag gumagawa sila ng mabuti, siguro naman, ano, bakit ginagawa mo? Sir, gumagawa ko ng mabuti. Bakit? Para mabawasan yung kasalanan ko, ika. Imagine mo yun. Ang kasalanan pala binabawasan. Basahin mo ang Biblia, hindi binabawasan ng kasalanan. Ang kasalanan, pinapatay. Hindi binabawasan. It has to be totally eradicated. If it is not with the saving grace of God, then our work will be in vain. Sayang. Sabi ng Biblia eh. Sabi niya, wide is the road. Yun daw papunta sa impyerno, 12 lane. 6 lane pakaliwa, 6 lane pakanan. Wide eh. Oo. Kasi you can do anything eh. No rules. No condition. And then the Bible says, that is where most people go. But the road to salvation is a narrow road. Napakaliit. Grabe, baka 30 centimeter lang. Kaya pag medyo mataba-taba ka, tatagilid ka na. Medyo tagilid para makapasok ka. Mahirap. You discipline yourself. You practice what you believe. You deny yourself. So many things that in a natural man, because we are sinful, right? Tayong mga tao, nung pinanganak tayo, sinful tayo eh. Kaya yung mga batang maliliit, pansinin nyo, hindi mo tinuturuan ng kasalanan, marunong. Marunong silang gumawa ng kasalanan. Hindi mo naman tinuruan. Amen? Why? Because by natural, we human beings are sinful. It was through the grace and the Holy Spirit of God that can change your life. Other than that, it cannot change. Now, through the years, these are so important. Without this, our work will be in vain. Punta na tayo doon sa challenge. Most of the people say, I can find God. Ginawa ko na yan eh. Hinahanap ko ang Diyos eh. Hindi ko talaga matsumpungan ng Diyos. And finally, if you read the scriptures, it's very clear. I have chosen you, you have not chosen me. Sabi niya. Ako ang namili sa inyo, hindi ako ang pinili niyo. Kasi pag ganap ka ng Diyos at namili ka, kaya nga yung isang reliyon, ang daming patron eh.
Sabi niya, hindi. Kay Black Nazarene ako. Sabi ng isa, hindi. Doon ako sa maliit na Diyos. Sabi ng isa, hindi. Doon ako sa babaeng Diyos. Namimili sila ng Diyos. Pili sila. Hindi, ako basta ang patron ko, San Antonio. Meron ba ditong Santo William? Wala. It was God who chose us. Tingnan mo nung lumabas si Jesus sa Galilee, no? Pinick up niya yung mga apostol, eh. Tinawag niya, halika, follow me. I'll make you fishers of men. Isa-isa, tinawag niya. Oh. Yung hindi niya tinawag, sumusunod, oy, bawal, hindi ka pwede rito, diyan ka lang. Mag-apply ka muna. It was God who chose you. That's the reason why you're here. It's not an accident that God calls you. Kapag hindi, wala ka dito. Merong gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Merong gustong ipaalam sa iyo ang Diyos. Why you keep on coming? Why? Because God wants to show you something. Only God can show you something. And that's something. Amen? Yung pastor, hindi kayang gawin ng pastor. Hindi naman ako Holy Spirit. Eh. Amen? Hindi din ako Jesus Christ. Hindi ako pwedeng tagapagligtas. Ano lang trabaho ng pastor? Ano trabaho ng pastor? Wala. Ang trabaho ng pastor ay ipatupad yung sinasabi ng Panginoon. Ano ang trabaho ng mga tupa? O, sino dito yung tupa? Nahiya ko yung taas ng kamay. Sabi ng Lord, pag ikinahiya niyo ko, kakahiya ko rin kayo. O, sino yung tupa? Anak ng tupa. Ang dami. Praise the Lord. Mga anak ng tupa yan. So, these are the things that we need to learn. Anong trabaho ng tupa? Manganak ng tupa. So, kayo yung tinawag ng Diyos para i-share. Pag hindi kayo nag-share, hindi din sila maliligtas. Walang maliligtas. Bakit? Ibinigay sa inyo ng Diyos na kayo yung mag-share, hindi anghel. Pangalan lang ng tao yun, ha? Hindi anghel ang inutusan ng Diyos. Hindi kung sino-sino ang inutusan ng Diyos ay yung mga believer, yung mga anak ng Diyos. So your task, your mandate to share. Pag hindi tayo nag-share, hindi tayo nangaral ng salita ng Diyos, wala pong maliligtas. Utang na loob nila sa inyo yun kung bakit maliligtas sila sapagkat minsan may nag-share sa kanila. Ni anghel, hindi inutusan ng Diyos para mag-share. Pansinin mo, walang bumabang anghel? Wala. Sino yung mag-share? Kayo. Kayo na mga naliwanagan na, kayo na mga nakakilala sa Diyos, kayo na mga tumutupad sa Panginoon Diyos. You were given a very special task. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. You were given the great commissions to go and make disciples of all nations and then baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them, sabi niya. Teach them to observe all things. Hallelujah. Nag-uusap kami, sabi ko, aabutin ko siguro yung rapture. Bago mag-rapture, sasabay ako doon. Yung maiiwan, sino dito yung maiiwan sa rapture, taas ang kamay. Kasi bibigyan ko ng power of attorney. Ikaw na yung maniningil ng aking apartment. No, yan. Yung isa, ikaw ang mamamahala sa church. Ikaw yung inkargado. Yung isa, ikaw ang driver ng aking sasakyan. Iyon na yan.
Praise the Lord. So, yung iba na gustong maiwan, pagtapos ko mamaya, kausapin nyo lang ako, gagawa na akong SOP, ha? O SPA, para pag-rapture, sa'yo na yan. Praise the Lord. Amen? O yung medyo mas makulit, sa'yo na yung UCA. Ayan. Special power. Let's look at it very carefully. Ang mundo, hindi natatagal yan. Kung yung mga apostol nung unang panahon na sinasabi nila na darating na ang Panginoon, how much more is today? Huwag tayo magsabi na matagal pa. Mas malapit na tayo ngayon. Pag binasa mo yung Biblia, ang sabi sa 25 ng Mateo, sabi niya, there will be war, rumors of war. There will be pestilence. There will be calamities. And calamities after calamities. There were people who will be lovers of sin. Sa panahon natin, yan na yung nakikita natin araw-araw. Nabuti pa si Trump, binago na niya yung sexual identity. Sabi niya, there will be only two, male and female. Amen? Amen? Sino bakla dito? Praise the Lord. Di ka na pwede maging bakla. Lalaki ka lang. Yung tomboy, di ka na pwedeng tomboy. Pwedeng tom, pero yung boy hindi. Kasi there are only two gender. Nilikha ng Diyos, lalaki lang, tsaka babae. Huwag mo ipilit kasi you'll be out of tune. Amen? And out of that is the work of ourselves. Marami na ako nakitang bakla na bumalik sa Panginoon. Pangalan niya Totoy. Naging bakla, Tonya. Ngayon Totoy na rin uli. Napaka-gandang isipin at namnamin. No? Don't you think that the world will still be long enough to wait for us? No. Gigil na gigil yung China sa atin. Pag may nagkamali lang dyan, gera tayo. Doon na kayo magtago sa Mount Tabor. All the past war, they are very devastating. So my friend, look at it very carefully. Trust God while you have time. Hanapin natin ang Diyos. In Matthew chapter 6, verse 33, it says, seek the Lord, no? Seek the kingdom and His righteousness, and then all of these things shall be added unto you. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, magtrabaho kayo. Yung iba, mag-aral kayo. Yung iba, palakihin nyo yung mga anak nyo. Yung iba, ayusin yung negosyo nyo. Huwag mo namang pabayaan ang spiritual life mo. Mahalaga din naman yan. Amen? Huwag natin sabihin na wala akong oras dyan. Paano na lang pag humarap tayo sa Panginoon at gamitin ni Lord yung sinabi mo, sasabihin ni Lord, di ba sinabi mo wala kang oras? Di ba masakit, ano? Ito, halimbawa, imagine mo lang, na halimbawa, nasa harapan mo si Lord. Sasabihin mo ba yun sa Kanya? Lord, wala akong oras sa'yo eh. Di ba hindi? Kasi akala mo lang, hindi alam ng Diyos. Alam niya yun. If we make importance of God, then God make importance for you. You are important to God. Kaya baguhin natin yung point of view natin. Hindi naman sinabi ng Diyos, wala ka nang gawin, kundi mag-serve. Hindi. Sabi niya, there will be time allotted that you will serve. In a day, you will have time for prayer. In a day, you will have time for reading your Bible. No? Ano ba lang naman yung 5 minutes of prayer? Di ba? Ano ba lang naman yung 5 minutes of reading your Bible? Ano ba lang naman yung once a week umaattend ka ng Bible study for 2 hours? Samantalang yung teleserye, luhaan na yung mata mo, ayaw mo pang tumigil.
Masakit na yung mata mo, panood ka pa rin ng panood. Pagdating sa Diyos, nanghihinayang tayo, wag. Let us make a clear understanding. Lalo na yung mga may edad katulad ko. Mag-isip-isip na po kayo. Hindi na po kayo tatagal. Huwag kayo mag-isip na mabubuhay pa kayo ng matagal, wag na. Malay nyo, bukas. Amen? Parang walang may gusto nun na. Although, hindi naman lahat namamatay ng matanda. Meron din namang namamatay na bata. Tama? Ang Diyos lang nakakaalam yan eh. Kaya lang kami, lamang na kami. Dapat kami mauna eh. Yung ibang mga bata, huli na. Pero pag makulit ka, baka mauna ka rin. So, let's work it out. Hindi natin alam kung kailan yan. Ang alam ko lang ito. Hindi ka pinanganak sa mundo ng walang dahilan. Pinanganak ka sa mundo, may dahilan. May plano ang Diyos sa'yo. Sundan mo lang yung plano ng Diyos, ayos ka na. Let us remain resilient in the call of God so that in time that will come, hindi naman po tayo maiwan. Napakagaang po ng pamatok na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Just a very few hours in a day. Kung pati yun hindi mo may bibigay, suriin mo mabuti ang sarili mo. Anak ka pa kaya ng Diyos o hindi na? Right? Yung Sunday, 2 oras lang. Kung hindi mo pa nagagampanan yan, ano ka ba? Ano kayang klaseng uri ng anak ka? Di ba? Ito lang yung mga maliliit na bagay na ang kahuli-hulihan, once na nakarinig tayo ng salita ng Diyos, it help to develop our personality to be a good and useful person. Para pa rin sa atin. Amen? So with that, I would close my last sermon this January. Huling-huli ko ng turo to. Ay, hindi pa pala, mamaya pa pala doon sa Mount Tabor. Meron pa isa, no? Pero dito, huling-huli na yan. Kasi next month ulit. Amen? Meron ako narinig, sabi niya, Pastor, huwag ka na mag-sermon. Hayaan mo na yung mga bata. Yan, naghahanap nga ako ng bata dito eh. Sino ba dito yung bata na marunong mag-sermon? Counting your days. You have to count your days. Magbilang ka ng araw mo. At bilangin mong mabuti ang araw mo. Iiwan mo lahat yan. Pag dumating yung tamang araw, iiwan mo lahat yan. No? I heard so many testimonies in many years of my Christian life. Marami akong narinig niyan. Sabi nila, Pastor, sayang, hindi ko pinahalagahan ng Diyos noon. Ang pinahalagahan ko ay yung mga bagay sa mundo. Ngayon, hindi na ako makakagawa nun. Ano bang dapat kong gawin? Kako, meron ka pang pagkakataon, tanggapin mo ang Panginoon. Ayusin mo ang natitira mong buhay. At sana, abutin natin yung bagay na yun. Meron kaming case sa Tabor eh. Meron kaming case, pinag-pray namin last year. After praying, gumaling siya of cancer. Sabi ko, you continue with the Lord. And she does not listen. After a few months, after we pray, pina-test namin. Imagine, cancer-free. Talaga, ang Diyos talaga pwedeng kumilos sa buhay natin. Amen? But after a while, she becomes stubborn. She doesn't want to listen.
After a few months, bumalik yung sakit. Tapos tinatatawagan ako, mag-pray. Sabi ko, I will not pray anymore for you. I will not. Why? Because I already have prayed for you. I don't pray twice. I only pray once. We only have one chance. Kung hindi mo pinaniwalaan yung una, hindi mo rin paniniwalaan yung pangalawa. Pag hindi mo pinahalagahan yung una, hindi mo rin pahalagahan yung pangalawa. So I will not pray for you. My friend, look back to your Bible again. You read your Bible. Hindi maganda yung panahon natin. Hindi. So, let us do the best that we can. We don't know. Ang basa ko kay Trump, maggigira siya na maggigira. Gigirahin niya talaga lahat yan. Amen? At tayo, madadamay lang tayo. Wala naman tayong kapasidad makipaggira. Amen? Meron ba kayo Armalite dyan? Wala. Wala. May tanggi tayo, may aeroplano tayo, wala. Kaya tayo yung pinakakawawa dyan pag nadamay tayo. Ang tawag sa atin, accessories. Nadamay tayo. Hindi tayo talaga, maski na ng Second World War, ang Pilipinas hindi kasali sa giyera. Alam niyo ba yon? You look at the history. Hindi talaga kasali ang Pilipinas. Kaya nung dumating yung mga Hapon, bobombayin nila yung Pilipinas. Sabi ng gobyerno natin, ay, we are an open city. You don't need to do that. You can come. Pwede nyo kami sakupin. Ikulong nyo kami sa city jail. Pero binomba pa rin ng Hapon eh. Nagbomba-bomba pa rin. See? So let us pray to the Lord na sana hindi na tayo madamay. Ang may gusto lang ng gera, alam ko yung mga NPA, sila na lang ang padala natin. So today, again, let us remember that God is God. He never changed. Kung hindi pa nyo tinanggap ang Panginoon ng totoo, kapag hindi pa nyo tinanggap ang Panginoon ng seryoso ngayong umaga, subukan natin. Amen? This is your chance. Tumayo tayong lahat, tanggapin natin ang Panginoon. The only thing that I can do is to raise the awareness that we need Christ. The only time that we can reach Christ is when we start to repent. After repenting, let us receive Jesus Christ to be our Lord and our Savior. I want you to close your eyes, every eyes closed. Sabihin natin, Panginoong Diyos. Huwag po kayo mahiya, sabihin nyo, Panginoon, ngayong umaga, marami po akong pagkukulang, marami din akong kasalanan. Pero ngayong umaga, gusto ko na pong alisin at ayawan lahat ng yun. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Linisin mo ko sa lahat ng mga kamalian sa isip, sa salita, sa gawa. Magmula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Kailangan ko ang Espiritu Santo mo upang bumago sa akin. Ibigay mo sa akin ito, Panginoon. At magmula sa araw na ito, ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay at Diyos.
turuan mo ko na ang salita mo ang maging pangunahin sa buhay ko. Maghari ka sa akin at handa po na po akong sumunod sa iyo magmula sa araw nito. Dalangin ko ito sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng nagsabi at tumanggap sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to God. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.